Hello, hello, Capricorn Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kumusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Ito po ang inyong detalyado, komprehensibo at hindi beten na September 8 to 14 reading. So Capricorn, kunin nyo lang po yung mga ka-resonate kayo ha and leave the rest. Yung pong ibang impormasyon para po sa ibang Capricorn yan. Kaya relax ka lang, okay? Use your intuition para makuha nyo po yung desired messages na kaloob sa iyo ng inyong spirit guide sa ating reading for today. So Capricorn, thank you again for all of your donations. Saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Malaking bagay po yan para sa akin every time na meron po tayong free reading for Capricorn dito po sa ating channel. So from the bottom of my heart, thank you again Capricorn for not skipping the ads. So Capricorn, ang naghintay sa inyo ngayong buong September 8 to 14, inhale. And exhale. At the center of your reading, you have the Judgment card. Beautiful. In the area of what you want, you have the Emperor card. Yes. In the area of what you need, you have the Star card. Hope, wishes, answered prayer. Congratulations. In the area of what's affecting your current energy, you have the Three of Wands. Yes. In the area of your near future, you have the Page of Swords. Beautiful. In the area of your challenge for the week, you have the Three of Pentacles. Lovely. In the area of your fortune, you have the Ace of Swords. Beautiful. In the area of your divine messages, you have the King of Swords. At ang outcome mo for the week, ito yan Capricorn, mamaya sabay-sabay siyang bubuksan at the end of our reading. But first, ano muna lingering energy in your background? You have the Six of Wands. Yes, you're on the path of victory. Some of you, may potential po kayong career advancement and financial gain. So congratulations. Ang kailangan lang talaga ay disciplined work and strategic decision. No? Nasa ano ka na nasa spotlight ka na nandito ka na nasa ruta ka na ng tagumpay Nasa ruta ka na ng pag-angat, ng pagkuha ng malaking pera o kaya pagkakaroon ng magandang direksyon sa ginagawa mo. Kailangan lang talaga disiplina. Especially here, meron kang Emperor card. No? Kailangan hindi lang porque gusto mo ay magaganap agad. Kailangan maging matalino ka to really accept the truth na okay, things take time, ay ang mga bagay kailangan ng proseso, hindi kailangan madaliin, basta gawin mo lang yung makakaya mo at darating ka pa rin sa tagumpay mo. Alam mo, marami mga tao sa paligid mo ang naghahangad na matalo ka o naghahangad na manalo ka, kakaiba yan. Especially in your group, in your core group, in your surroundings, halo-halo ang mga tao sa paligid mo. Yung iba naganais na manalo, yung iba naganais ka na bumagsak, no? So ngayon, be careful with who you surround yourself with, okay? Maraming mga tao sa paligid, iba-iba. Kaya kailangan may discerning heart ka, alam mo kung sino yung papapasokin sa buhay mo at alam mo yung hindi. Ngayon, nakita ko rito with the Six of Wands, para magtagumpay ka, dapat nakafocus ka, disiplinado, and also meron kang strategic move para magtagumpay. Hindi pwedeng bara-bara lang o ginagawa mo lang porque naisip mo. Kailangan pinag-iisipang mabuti, pinagninilay-nilayan, itinatanong mo sa iba't ibang tao para matimbang mo kung tama ba tong move mo o hindi. Because nakita ko rito, I don't know why, parang chess piece. Sa chess, alam mo yung touch move, pag nagalaw mo na, wala ka na magagawa dun So kaya kailangan talaga pinag-iisipan muna bago kumilos, okay? Magandang move yan for you para sigurado ang tagumpay. At the center, you have Judgment card. You have 10-10 here, meaning pagkatapos ng isang problema o pagkatapos ng isang hardship sa life mo, you're actually closing a cycle. Closing a part of your life. Tapos na yon, past na yon, at papasok ka na sa bagong portal ng buhay mo kung saan doon pwede ka magsimula muli. Kaya nga judgment ito Parang gina-judge mo yung mga ginawa mo na nakaraan, sa'yo mo, okay, yan ang ginawa ko before, ito ang ginawa ko ngayon, ito ang pagkakamali ko dati, ano nang next step ko? Yan. It's all about you judging your life in the past para malaman mo kung ano yung talagang dapat mong gawin at yung ruta na dapat mong gawin. Some of you, parang meron mga malilinaw na panaginip, may mga angel signs or angel numbers sa parati nakikita, halimbawa 111, 1111, o kaya 333, no? Pag nakita mo yung certain number na paulit-ulit, the moment na may iniisip ka o meron kang bumabagabag sa puso mo, halimbawa, iniisip mo ngayon ay tungkol sa future mo, tapos bigla nakita mo 111, okay, kailangan ko hanapin sa Google, angel number 111, 111, anong meaning? Tapos pag nabasa mo yung meaning, i-align mo sa naramdaman mo nung moment na nakita mo yung number na yun. Halimbawa, for the future, naisip mo at that time na nakita mo, okay, ito pala yung meaning nun tungkol sa future ko, parang ganyan. So, that is how you decipher yung mga angel number na nakita mo. Nakita ko rin dito na makinig ka daw sa calling. Meron ka daw mga bagay na ini-ignore. May mga bagay ka daw na
nakikita mo na, alam mo na, nararamdaman mo na, pero iniisang tabi mo lang. Parang ganyan. Parang ayaw mo harapin, pero tinatawag ka na, parang yes, isurrender mo na kay God, makinig ka sa tawag sa'yo, makinig ka sa nakikita mo, makinig ka sa katotohanan na nakita mo, para mahusgahan mo daw ng tama. This is all about judgment. Para mahusgahan mo ng tama, makinig ka. Para mahusgahan mo ng tama, panoorin mo yung nangyari sa'yo before para alam mo na yung bagong gagawin mo sa bagong buhay mo. Because judgment cards all about rebirth. Pagkagising, tignan mo sila, galing sila sa kanilang mga kabaong at bumabangon sila. Ibig sabihin, God, alive na po ako. Alam ko na yung mga bagay na dapat kong baguhin. Tapos na po yung nakaraan ko. Yung past life ko, end na po yun at bagong buhay na po ako ngayon. Susundin ko na yung dapat na para sa akin. Parang ganyan. This is really a calling, a call for action. Okay? Judgment cards being clarified by the Seven of Swords. Yes, because other people in your life hindi mapagkakatiwalaan, hindi maaasahan, lying, cheating, stealing, o kaya hindi tapat, hindi totoo, no? Kaya ngayon para sa'yo, ako nagagawa ng paraan ko para masiguro ko na tong bago kong gagawin ay maging victorious, maging matagumpay, maging maayos. Nakita ko nga dito na kung meron kang gagawin, wag mo muna ipamalita sa ibang tao. Wag mo muna ikwento. Wag mo munang i-broadcast. Kumbaga, work in the dark. Kung ano yung ginagawa mo ngayon, tahimik lang tayo. Huwag natin masyadong iparada, huwag natin masyadong i-flaunt sa ibang tao para hindi mahaluan ng jinx nila, hindi lang mahaluan ng negative thinking na ibang tao. Halimbawa, ikaw may pangarap ka mag-apply as a singer halimbawa sa barko. Halimbawa lang to, example lang para magets mo. Sabi mo, yun ang calling ko, yung matagal ko nang pinabayaan, matagal ko nang gustong gawin, pero ngayon ready na ako, gagawin ko na. Gusto ko nang maging singer sa barko. And then, pinamalita mo agad sa mga kasamahan mo. Tapos meron dyan nag-isip na, huy, di mo magaling yan. Ba't mag-a-apply sa barko? Di makagalingan, di makagandahan. So yung subconsciously, hindi nila akalain na ginijinx na nila yung ginagawa mo. So, wag mo muna ipamalita para walang negative energy na makahalo doon. Work on your own. And don't trust other people. Nakita ko yan. Just trust yourself. Para yung gagawin mo ngayon ay tumugma at magkaroon ng magandang outcome. Okay? In the area of what you want, you have the Emperor card here. You want to bring back the control in your life. Gusto mo ngayon na talagang yung mga dating bagay ay magawa mo, maging clear, maging maayos, Pero nakita ko rito na maging disiplinado ka. Especially po, yan din ang sinasabi sa'yo ng iyong astrology and planetary alignment. You need to be disciplined this time, this week. Magkaroon ka ng strategic decision. Hindi pwedeng gusto mo lang. Kailangan lahat ng gusto mo ay tinatanong mo sa iba't ibang tao na importante sa'yo, mga mahalagang tao na talagang vina-value mo yung opinion nila. Parang, huy, ito decision ko. Huy, ito gusto kong gawin. Huy, sa tingin mo, ano dapat kong gawin? Tapos yung feedback nila, saka mo ipunin at pag nilayan mo, timbang-timbangin mo kung ano yung best option to do. Hindi pwedeng nakikinig ka lang sa isa. Hindi pwedeng yung gusto mo lang nangyayari. Because si Emperor, marami siyang advisor. Kaya ganoon ang mga hari, ganoon ang mga emperor. Marami siyang gustong gawin, pero handa siyang makinig sa kanya mga advisor para yung next big step niya tama. At hindi siya nabubulagan lang sa gusto niyang gawin. Okay? Nakita ko rin dito na kung you're actually entering on a transition eh. So, open your mind to new experiences. Hindi pwedeng kung anong ito lang. Kailangan bukas ka sa mga posibilidad na mangyari at saka sa mga papasok sa buhay mo. Okay? Sa love naman po, nakita ko na meron ka mga deeper connections or moving on. Na parang nasa ano ka ngayon? Nasa crossroads ka. So, timbangin mo kung kayo ay naghahangad ng love life this time, ito yung pagkakataon na tingnan mabuti ano ba yung status ng relasyon, nasaan ka sa relasyon na yan, kung dapat bang patibayin pa yan o dapat nang bitawan. So nasa iyo ang kalayaan this time around, Capricorn, in your planetary alignment to hold on to relationship or let go. So nasa iyo yan. Depende po yan kasi magkakaiba naman kayong Capricorn. So magkakaiba kayo ng love life, magkakaiba kayo ng love situation. So depende po sa inyong kaganapan this time. Okay? Ang Emperor card of bringing order in your life and being palaban and being matapang sa pagsugod sa mga laban sa buhay. Emperor cards being clarified by the Queen of Wands. Yes, Queen of Wands all about confidence. Confidence sa ginagawa mo. Meron siguro sa inyo, may sinisimulan na bagong trabaho, may sinisimulan na bagong gawain. Dapat daw ikaw ay matapang at disiplinado at confident sa iyong sarili na kaya ko to, magagawa ko to, magaling ako. I'm capable of doing this. Mga ganyan. So if you truly believe yourself at positive thinking ka lamang, hindi ka nega, mahagawa mo yan, mahalagpasan mo yan at magiging successful itong ginagawa mo. Pagdating po sa mga career, nakita ko dito na
mga entrepreneur, yung mga may business dyan, makakahanap po kayo ng mga oportunidad para mag-expand at lumago ang mga business nyo. Ito yon, with the 3 of Wands. Expansion, paglago, paglaki ng mga business po ninyo. So congratulations. Kaya importante talaga, tapang, disiplina, magkakaroon ng order at sistema, makinig sa mga tao sa paligid, hindi pwedeng makasarili, hindi pwedeng mataas ang ego, hindi pwedeng mataas ang pride, dapat matutong makinig at maging humble, and also magkaroon ng tiwala sa sarili, sa sariling kakayanan, sariling skills, maging charming, magkaroon ka dapat ng aura na kaakit-akit because kayang-kaya mo magbenta, kayang-kaya mo sila mapa-oo, kayang-kaya mo magtapos ng isang negotiation o isang agreement o isang kontrata kasi talagang confident ka at mataas ang self-esteem mo. Itong combo na to, sigurado ang tagumpay, okay? In the area of what you need to keep the hope alive. Okay? Yun po ang power ni Star Card. Nanggaling ka sa masakit na pangyayari kasi before Star, Tower card muna eh. So, Tower cards all about pagkabagsak, pagkalugmok, pagkahirap or struggling part, ito bumabawi ka na pagkalagpas mo ng star eh. Ibig sabihin, lumalakas ka na ulit. Sa ma-view, parang gumagaling na sa sakit, no? Kaya i-continue mo lang yan. Magandang pagkain, magandang diet, continue drinking your medicine, exercise para bumuti ang lagay mo. But for some, nakita ko na nakakabawi ka na sa negosyo, sa trabaho, nakikita mo na ulit yung pag-asa na, huy, makakabawi na ako, ito na, umaangat na ako, no? Parang isa kang launch pad ng isang eroplano na paangat na. Kaya kailangan ng momentum, kailangan ng energy from you na magtaas yan, dumediretso pataas. Kaya ngayon, kung nawawalan ka ng pag-asa, pamayanihin mo sa puso mo yung lakas ng loob at tiwala sa sarili na kakayanin mo. Okay? Because God is with you. Favored ka ngayon ng universe, nakashine siya ngayon sa'yo, ibig sabihin, pinapaboran ka ngayon ng tadhana na makukuha mo na yung pinagdasal mo. Continue praying ha, huwag ka magsawa magdasal at dapat yung pinagdarasal mo, naniniwala ka na makukuha mo yun. Kasi marami sa atin, nagdarasal, nangangarap, nag-manifest, pero sa loob-loob nila, hindi naman sila naniniwala sa pinag-pray nila. So ngayon, kapag nagdarasal ka, maniwala ka na makukuha mo yun. And believe in God. If you have God, why worry? If you have God, why stress? Okay? Ngayon, continue watering your life ha. Patuloy mo lang diligan yung mga bagay na kapakipakinabang para sa'yo. Halimbawa, yung negosyo mo, continue working on that. Yung trabaho mo, continue showing up. Yung pangarap mo, continue dedicating your life there. At pag diniligan mo lang, diniligan yan, lalago yan at yayabong yan in your part. Okay? Nakita ko, keep the faith alive. Keep the prayers alive, keep the hope alive, and it will be yours, okay? The star cards being clarified by, you have the Queen of Pentacles. Yes, sabi ko nga, paglago. It's all about you multiplying your resources, multiplying your money, no? Nakita ko na pag naka-dedicated ka dyan, ninonurture mo, inaalagaan mo, nakatutok ka, lalago yan. Kasi kung halimbawa, wala ka naman tiwala, sabi mo, hey, ito yung trabaho ko, wala akong tiwala dyan, hindi ako kagalingan, paano ka makakaasa na aangat ka? Bakit ka aasa na magkakaroon ka ng aumento sa sahod kung hindi mo naman ginagalingan at wala kang tiwala sa sarili mo? So, if you have faith, if you have the hope na makukuha ko rin yan, lalago yan. Makikita mo isang araw, nandiyan na. So ngayon, dedicate your life in your dreams, in your passion, in your negosyo, at lalago yan in due time. Kaya ngayon, kailangan talaga nakatutok dyan at inaalagaan mo, okay? Nasa spotlight ka ngayon, pabor na pabor sa'yo si universe, kaya gawin mo rin makakaya mo ha. Don't take this for granted. Make the most out of it and dedicate your life in doing this, okay? In the area of what's affecting your current energy, you have the 3 of Wands. Sabi ko nga sa inyo, nag-expand ka, lumalago ka, lumalayo ka. Sa view, parang ready na makuha na yung hinihintay, no? Marami sa inyo naghihintay ng text, call, or chat, or email, or documents, or approval from visa. Marami sa inyo parang yung go signal lang hinihintay, makakalarga na eh. Parang ganyan. Halimbawa, balak mo mag-call center, parang tawag na lang para mag-training ang hinihintay mo, o kaya yung negotiation, naghihintay ka lang sa email na, uy, okay na po, pasado na, parang ganyan, no? Sa Bavio, parang naghihintay ka for civil exam or licensure exam, kung ano man po yan, na ready ka nang kunin siya, ready ka nang tumapak, pero yun na lang ang hinihintay mo para makaalago ka. Parang siya na lang yung naghihintay na harang. Parang ito na lang yung harang mo, makakalarga ka na, parang ganyan. So ngayon, wait for it ha, be patient, lawakan mo ang pasensya mo, lawakan mo pang-unawa mo, kasi darating yan at the right time. So ngayon, believe in perfect timing, believe in divine timing, and be disciplined
and magkaroon ka talaga ng tiwala sa sarili na akin to, makukuha ko to, lalakasan ko ang loob ko. Okay? The Three of Wands being clarified by you have the Queen of Cups. Yes, panghawakan mo sa puso mo. Magkaroon ka ng tibay ng loob na kung ito yung gusto ko, ito yung hinahanap ko, nandito yung passion ko, nandito yung love ko, why not wait for it? Okay? Basta buo naman sa loob mo, mahihintay mo yan eh. Basta alam mong para sa'yo yan, kayang-kaya mo magtiyaga para dyan. So ngayon, yung hinihintay mo na malaking bagay na ikakatuwa ng puso mo, ikakagalak ng puso mo, just go with that. And listen to your heart ha. Queen of Cups is all about following your heart. Pagkikinig sa puso, pakikinig sa damdamin. Your intuition is getting louder this time. Napakalawak ng intuition mo. Pag alam mo may mali, pakinggan. Pag alam mo may kailangang ayusin dyan, ayusin mo na. Ramdam mo yan eh, ramdam mo. Kaya kung may hinihintay ka, maramdaman mo pag nandyan na. Kaya pag nandyan na, tapatan mo, okay? It's all about you being aligned with the swerte. Pag dumating yung blessing, tapatan mo yun ng sigasig mo. Tapatan mo yan ng power mo, ng galing mo para maparatili mo siya sa life mo. Okay? Alam mo yung sikat na quote na thank God kapag dumating na yung blessing and pray to God to give you wisdom para makip mo sa life mo yung blessing na yun. So dalawang prayer ang kailangan mo dasalin. Pray to God na makuha mo rin dinasal mo. At kapag nakuha mo na, pray again to give you wisdom na makip mo siya sa life mo. So follow your heart and enjoy the process. It will come to you. Okay? In the area of your near future, you need to have, nakita ko ito good news after good news. Because may darating sa yung communication eh. Parang magandang balita na either call, text, or chat, or email na okay na ang lahat. Parang ganyan. So, ngayon, talaga sabi ko nga, magkaroon ka ng paghihintay eh. Magkaroon ka ng tiyaga that the victory will come. Gawin mo lang yung trabaho mo, disciplined work, and strategic decision para patungo ka pa rin sa tagumpay. Hindi ka mawaglit, hindi ka ma-distract. Ano? Because Six of Wands, parang merong mga distraction eh. Either other people in your life, baka ma-distract ka na parang halimbawa, meron kang trabaho pero napalagay ka sa inom-inom, gimmick, sugal-sugal. Naku, umiwas ka dyan. Kailangan eyes on the prize, eyes on the target para matapos na yan. With the Page of Swords here, siya, kung kailangan daw aralin, narinig ko na kung meron ka mga bagay na hindi naiintindihan, kailangan mo aralin yan. Kasi ganun si Page of Swords. Halimbawa, may dumating sa yung informasyon na parang, uy, ano to? Hindi ko pa maintindihan. So, itanong mo, ito yung pagkakataon na maging curious child ka ulit. Diba yung mga bata ganun, matanong, parang, uy, ano yan? Paano yan? Sino ka? Saan ka pupunta? Bakit ganto? Ano gagawin dito? Pwede kong subukan. So, be curious. Maging matanong ka. Walang mali dyan. Kapag meron kang hindi naiintindihan o hindi gets, karapatan mong itanong. Karapatan mong malaman. Kaya bala mo yun eh, gamit mo yun eh para makalaban ka eh sa buhay, no? The more you know, the more knowledge you know, mananalo ka dyan, okay? Kaya knowledge talaga is power. Knowledge is power. Nakita ko rito tulad ng Page, kahit hindi niya gets, kahit hindi siya magaling, kahit hindi siya marunong, kahit hindi siya expert, lalaban siya. Ilalaban niya kasi alam niya ito na yung panahon para lumaban ako at kunin ko yung para sa akin. Kaya pag dumating na yung good news, good information, or talagang valuable information sa life mo, ay aralin mong mabuti. Especially po kung may mga kontrata kang pinipirmahan, may mga papers kang pinipirmahan, dapat binabasa mo yan, inaaral mo. Kung meron kang hindi naiintindihan na fine prints, itanong mong mabuti. Huy, ano po ito? Itanong mo sa expert ha. Kung yan ay tungkol sa bahay, itanong mo sa mga taong expert sa bahay. Kung yan ay tungkol sa pera mo, itanong mo sa mga taong expert sa pera. Kung yan ay tungkol sa karapatan mo sa negosyo, itanong mo yung mga taong maalam sa negosyo para yung mga tinatanungan mo, right people, kumbaga. No? Kung meron ka daw pinipirmahan, dapat daw binubusisi mo ha. Hindi ka basta pirma na lang pirma. Kailangan inaaral mabuti. Okay? Page of Swords being clarified by you have the Knight of Wands. Yes, Knight of Wands all about passion. Passion to continue kahit na limitado ang nalalaman mo. A Knight of Wands is about enjoying the path, go-getter, no? Hindi ka aatras kasi alam mo ito yung gusto mo, ito yung love mo, ito yung passion mo eh. Dito ka masaya, dito ka talaga nag-grow, alam mo na pag pinapag-usapan to, marami ka nakakwento, masigasig ka, energetic ka, ibig sabihin ito yung mahal mo. Ito yung bagay na talagang for you. Kaya ngayon nakita ko na kahit hindi ka ganun ka-prepared, hindi ka ganun ka knowledgeable, hindi ka ganun kagaling, kaya mo pag-aralan yan and continue doing it. Okay? Halimbawa, balak mo maging teacher sa public school, pero all of your life nagtuturo ka sa private, pero ngayon may dumating sa yung good news sa, huy, nakapasa ka na sa public, sabi mo, hala, ano gagawin ko sa public, hindi ako sanay. Pero kung yun talagang passion mo, yun ang gusto mong puntahan, kakayanin mo, aaralin mo as you go, di ba? So, kayang-kaya mo naman aralin yan, kayang-kaya mo naman yung pagsumikapan at pag-aralan,
And then continue going here with passion, with love. Kayang-kaya mo yan. Just enjoy the process. It will be good for you. In the area of your divine message, in the area of your challenge pala, una, a win-win outcome is forecast. Wow! Meron ka daw panalo dito. Win-win outcome ito. So, congratulations. Now, the message of surrender to the divine. Yes, i-surrender mo na kay God. Especially here, with the judgment card. Itaas mo na sa Kanya. Pagpasa Diyos mo, manalig ka na everything will be fine for you. At makinig ka sa payo ng Diyos. Makinig ka sa direksyon niya. Kung ano man ang kahantungan, yan ang gustong mangyari ni God. So mag-reflect, pakinggan kung saan ka nagkamali, saan ka nagkulang, para alam mo yung ruta at makinig ka lagi kay God. Okay? Continue praying. In the area of your challenge for the week, 3 of Pentacles. All about you, group work, okay? Be prepared for serious conversation, tulad po ng mga kritisismo, i-refine mo yung communication mo with other people, no? Hindi pwedeng ikaw lang panalo, hindi pwedeng ikaw lang ang tama. Dapat makikinig ka sa payo, makikinig ka sa sinasabi nila, makikinig ka sa punto nila, sabi mo, ay, oo nga no, hindi ko yan alam, hindi ko yan naisip kanina, buti sinabi mo, ngayon alam ko na gagawin ko, no? Continue being collaborative, no? Maging collaborative ka with other people and be open to change. Be open to change. Hindi pwedeng gusto mo lang nakatagana sa bato yan. Nagbabago pa yan. Depending sa mga nangyayari sa paligid mo. So, kailangan flexible ka, malleable ka, open ka for criticism, open ka from advisors, kung ano mga pwedeng gawin, para hindi ka lang nakalock o nakalimitado sa mundong yan. Dapat nakikipag-work ka with other people. Kung ito man ay negosyo, kung ito man ay pagkakakitaan, kailangan open ka with other people at nakikinig ka rin. At nakikinig din sila sa'yo. Kailangan bukas ang communication. Malinaw ang gusto na bawat isa para mag-come up kayo on a bigger plan together. On a bigger solution together. Okay? Nakita ko rin dito na parang kikilalanin ka or sa ma-view sa trabaho, parang ito na spotlight ka this time. Parang ikaw yung magwawagi sa grupo na yan. Parang for the, halimbawa, 50 kayong empleyado, ikaw yung mapopromote, ikaw yung mabibigyan ng incentive, ikaw yung mabibigyan ng award, ikaw yung mapapansin ni boss. Nakita ko meron kang leadership role this time na ikaw yung pinagkakatiwalaan na uy, si Capricorn naman ngayon ang leader ng grupo na to, tignan natin kung makapasa nila yung task or assignment, ganyan. So, meron kang higher position this time. Kaya kinakailangan sa iyo, Capricorn, to do your best. Okay? Focus, disciplined work and strategic decision ang kailangan mo para sureball ang tagumpay. Wala kang time for distraction, na malingat-lingat dyan at mawala ng pag-asa. Kailangan talaga tiwala sa sarili, tapang to move forward and believe in yourself. Nakita ko rin dito na makinig ka ha. Wala kang puwang para wala kang puwang para sa pride, para sa ego. Ayoko sana sabihin pero prangkahan na tayo. Tayo lang naman to, Capricorn. So listen to me. Walang judgment, no judgment, di kita hinuhusgahan. Pero dapat daw ibaba mong ego mo. Hindi pwedeng laging ikaw ang tama. Hindi pwedeng laging ikaw ang pinapakinggan. Dapat nakikinig ka rin, natututo ka rin sa mga tao sa paligid mo para alam mo yung next big step mo. Listen to criticism. Mga kritisismo, mga payo, hindi yan bashing eh. Parang pinipinpoint lang nila, yung nakikita nilang mali. At ikaw, trabaho mo na itama yung mali para moving forward, magmugi ka, okay? 3 of Pentacles being clarified by you have the 8 of Cups. Yes, ngayon nakita ko na iwanan mo sa bahay mo yung iyong ego, yung iyong pride, yung iyong perfectionism. Ito yung pagkakataon talagang bukas palad ka para makipag-work sa kanila. Hindi mo kaya to mag-isa. Nakita ko some of you parang gusto lagi mag-walk away. May usapan, may diskurso, may palitan ng kuro-kuro, pero ikaw nag-walk away ka sa mo. Hindi, ayoko yan. Hindi yan ang sinasabi ko. Hindi yan ang gusto ko. Aalis ka. So, naiiwan yung grupo. Kailangan ngayon maging team player ka. Maging cooperative ka. Maging collaborative ka. Kailangan tulong-tulong kayo. No man is an island. Hindi mo to kaya mag-isa. Alam ko na mamuhay ka laging independent. You're the kind of person na very serious, very persevering. Kayang-kaya mong kumilos mag-isa. Pero ngayon, kailangan mo sila. No? Hindi mo kaya to na solo ka lang. Always work with a team because nandoon yung paggaan ng problema, paggaan ng ginagawa, mas mabilis matapos kapag nakikipagtrabaho ka sa ibang tao. And also, huwag ka mailang na i-present yung idea mo, i-present yung naiisip mo. No? Be open ka lang sa mga new experiences. Be open. Kasi nasa transition ka ngayon eh. Paangat ka na eh. Paganda na yung buhay mo eh. Umaangat na yung mga bagay na pinagpasa Diyos mo eh. So ngayon, daanan mo yung mga bukas palad at huwag kang stubborn. Huwag matigas ang ulo. Work with other people. Okay?
In the area of your fortune, you have go slow, take time, fogged in. Yes, ngayon, dahan-dahan lang daw, huwag magmamadali, just relax, lalo na kung may mga inaasikaso, may mga proseso na dapat daanan, huwag na huwag kang maiinip, huwag na huwag kang maaatat, at huwag na huwag kang matataranta. Kailangan ko ito ang proseso, ito ang kailangan daanan, idaanan mo. Ang nagmamadali, diyan ka nakakuha ng problema. Pag nagmamadali ka, makakalimutan mo yung mga maliliit na mga bagay, kaya umaaberya o kaya lalo lumalaki yung gulo. Kaya dapat dahan-dahan lamang para maasikaso mo ng maayos isa-isa. Another message, you have keep going forward, ascending the mountain. Yes, mataas ang bundok, naaakitin mo, pero dire-diretso ka lang dyan. Victory naman ang kakahinatnan mo. Kaya dapat huwag ka mawawala ng pag-asa with the star card kasi dyan lalago ang buhay mo. Dyan ka aabante, dyan mag-grow. Alam mo yung kasabihan na kapag may friction, pag lalo ka nahihirapan, that is the way for you at sign yan na nag-grow ka na at nag-grow ka na at nag-move forward ka na. May movement na kumbaga. Halimbawa, nag-a-apply ka sa mga trabaho tapos pahirap ng pahirap from apply to interview to training, pahirap ng pahirap sa'yo mo. Ano ba to? Bakit pahirap na hirap? Friction yan. Ang friction ay sign ng growth and movement. Umaandar ka na. Tinetest ka lang kumbaga kung hanggang saan ang kaya mo na ilaan at dedication mo sa isang bagay. Kapag nalagpasan mo yan, makakahinga ka ng maluwag. Kaya ngayon, daan ang proseso, keep moving forward, and everything will be leading to your victory. Okay? Especially here, in the area of your fortune, Ace of Swords, communicate clearly. Okay? Clearly is your word for the day. Kailangan malinaw ang pag-uusap. Hindi pwedeng siya lang nakagets, ikaw hindi mo gets, tapos hindi mo naman tinanong, hindi mo nilinaw, so paano? Diba? So kung meron kang mga hindi naiintindihan, especially here in your communication, sa mga pinipirmahan, sa mga nilalakad, sa mga inaasikaso, sa mga binabasa, kailangan malinaw sa'yo yan para alam mo yung nilalaban mo, para alam mo yung sinusuong mo. Okay? Hindi ka pwedeng papasok lang sa isang kwarto, papasok ka sa isang sitwasyon na hindi mo gets. Kasi sayang yung opportunity, sayang yung nilakad mo, sayang yung pagkakataon. At huwag kang papasok sa isang bagay na hindi mo gets at hindi mo naiintindihan. So clarity is here, giving you the advice na pagdating din po sa pera, be mindful of disputes, okay? Mga hindi pagkakaunawaan sa friends and family or siblings, no, ito yung pagkakaroon na kailangan pag-usapan ng maayos. Lahat naman ng bagay na nadaan sa magandang pag-uusap, di ba? Kahit sino naman sa atin na naniniwala dyan na hindi pwedeng pairali ng init ng ulo o silakbo ng damdamin. Kailangan kung meron ka hindi naiintindihan, huwag ka sumigaw. Kausapin mo. Huy, ano sabi mo, hindi ko na-gets eh. Pwede i-explain mo nga sa akin. Para lahat kayo kalmado, lahat kayo on a peaceful stance, at lahat kayo kapit kamay. Ay, oo nga, no, pasensya ka na. Hindi ko pala nalinaw sa'yo. Ito kasi yon. So, pag mas kalmado ka at malinaw din yung communication mo, mas maganda. Nakita ko rin dito na huwag ka magsasalita na hindi pinag-isipan. Hold your tongue. Hawakan mo ang dila mo and always be formal, be professional. Isipin mo nang bago magsasalita at intindihin mo na yun nangyayari bago ka umaksyon para alam mo na malinaw mo na ang lahat at nanggagaling ka sa katotohanan mo. Nakita ko rin to card of victory. Ace of Swords and Six of Wands is both telling you may victory ka. Parang yes, lumaban ako, nagtagumpay ako. Card din to ng healing o paggaling sa isang bagay. So congratulations po, may victory kayo in healing, victory in paggaling sa isang bagay, and victory sa mga laban. So congratulations. Basta malinaw, maayos ang ugnayan ng usapan, clear communication, everything will be fine. Ace of Swords being clarified by the High Priestess. Yes, pagkatiwalaan mo daw yung intuition, ang iyong sarili, ang tawag ang damdamin. Pag alam mo may problema, pag-usapan na. Pag alam mo, teka po, ayoko po munang sumagot sa inyo kasi parang may something dito. Listen to your heart. Listen to your intuition. Yung instinct mo, yung gut instinct mo, pakinggan mo yan, may sinasabi yan. Kaya kung merong mga pirmahan, merong mga pag-uusap or negotiation or mga agreement na parang feeling mo, teka po, iba ang nararamdaman ko, parang may something here. Pakinggan mo yun. Bago ka sumagot, bago ka pumirma, o bago ka magsalita to them. Kailangan malinaw muna yan. Para sa mo, uy, teka po, parang hindi ako sigurado dito. Ano nga po ulit yan? Pakilinaw nga po sa akin yan para alam yung pinapasok mo. Believe in your intuition. Dadaling ka yan sa tamang direksyon. Okay? Nakita ko rin dito na sky is the limit. No? Kung pinapanghinaan ka na loob, iniisip mo, parang hindi ko po kaya, Lord, hindi ko po kaya. Kaya mo. Believe in yourself, believe in your ability, and believe in the potential of life. Believe in the new experiences and just explore, no? Be open ka to change. Especially po malapit na tayo sa kakagaling lang natin
sa lunar eclipse noong September 7 at magkakaroon pa tayo ng solar eclipse sa September 21. So maraming changes sa paligid mo. Kaya i-accept mo yung change, panghawakan mo lang yung makakaya mo and believe in your ability. Makakaya mo yan, okay? In the area for divine messages, bigyan kita tatlong card. Unang-una, you have determination. Yes. Face challenges with determination. You can achieve anything. Yes, kayang-kaya mo yan. Maging masigasig ka lang. Another message, gratitude. Be grateful for every moment. Keep a heart of gratitude. Yes, magpasalamat ka sa mga bagay na meron ka. Sa mga bagay na kukuha mo, kahit gano'ng kaliit o kahit gano'ng kalaki. Basta nakikita ni God na grateful ka. Gustong-gusto ni God yun, yung mga taong grateful kasi magnet yan for more blessings. Okay? Another message, you have friendship. Cherish friendships. They are the harbors for your soul. Yes. Kung meron mga away-away dispute, pahalagahan mo yung mga pagkakaibigan nyo, pahalagahan mo yung mga kapatid mo, mga relationship sa paligid mo. Your core group mo yan eh. Core group yan na magiging sandalan mo anytime. Kaya kung may mga away-away, pwede mong palagpasin na lang yan at pahalagahan na lang yung samahan ninyo. Okay? In your divine messages, you have the King of Swords. Kailangan daw sa bawat action mo this time, maging matalino ka. Hindi pwedeng kikilos ka ng patalo. Yung parang bara-bara lang. Ito yung naisip ko ang solusyon, gagawin mo na agad. Kailangan pinag-iisipan, pinagmumuni-munihan, binabalanse. Kasi ngayon, kailangan mo doon ng strategic action. Kailangan tactical ka. Maplano, madiskarte, hindi hahakbang ng hindi pinag-iisipan. Ganon kasi ang Kings eh. King of Swords and Emperor card. Hindi sila hahakbang ng parang eengot-engot. Sila binabalanse muna nila at inaalam muna nila yung katotohanan. Gano'n ang mga Kings. Alamin mo muna katotohanan bago ka humakbang. Bago ka mag-isip actually. Pag halimbawa si Pinsan may sinabi sa'yo, huy, Pinsan sabi ni ganito, pangit ka daw. Sabi mo, hello? Sinabi sa akin, pangit ako. Sumugod ka kaagad. So hindi mo muna inalam kung totoo bang sinabi yun ng kaibigan mo, di ba? Naniwala ka agad kay Pinsan. So parang ganon yung analogy. Pangit man yung analogy ko, pero parang ganon yung ibig ko sabihin na porke may narinig ka, lumaban ka kaagad, sumugod ka kaagad without knowing the truth. Kailangan kapitan mo yung katotohanan. Yun ang simbolo po ng espada na ito para alam mo yung next big step mo. Kumalma ka muna. Pag-isipan mo muna. Hindi pwedeng sumusugod ka lang ng hindi nagtataktika o hindi nag-strategize. Always know the truth before you make a move. Okay? King of Swords being clarified by you have Page of Swords. Yes, the more information that you get, the better. Okay? Hindi pwedeng ito lang yung alam mo, tapos lalaban ka. Paano yun? Paano kung meron pa silang ibang alam kaysa sa'yo na mali ka pala o di talo ka? So dapat lahat ng knowledge na kailangan mo malaman nandito. Halimbawa, mag-thesis ka, mga thesis dyan. Kailangan lahat ng chapters kompleto, malinis, malinaw, lahat ng questionnaires, lahat ng mga surveys, malinaw, para pagdating mo doon, nakahantad yung mga impormasyon, alam mo yung ilalaban mo. So parang ganon, sa thesis defense, di ba? Kailangan lahat nakalatag ng base sa katotohanan at lahat kinalkal mo, ni-research mo. Page of Swords all about researching. Mag-research ka ngayon para lahat ng balak kayang-kaya mong makuha at may armas ka moving forward at hindi ka matatalo. At kayang-kaya mo sumuungo at manalo dito, okay? The more knowledge you have, the better. Outcome mo ito, bigyan mo na kita ng fortune cards. Unang-una, Bridge, successfully overcoming a problem. Yes, congratulations. Successful daw po yung problem mo ngayon. Another message of Jug, light-hearted, carefree time. Yes, kung kailangan mo magbakasyon ngayon, bumitaw, o have a bonding time with friends and the family, go push. Kailangan mo yan para makahinga ka, para makapag-relax ka. Time with the family. Another message, you have lobster, financial pinch, o magtipid daw, paalala sa'yo. Pagdating sa iyong pera, kailangan magtipid, maging disiplinado, hindi puro palabas ang pera. Kailangan iniisip mo yung budget mo, kung paano mo ginagastos yan, sino gumagastos, kailangan nakatutok ka dyan, okay? Another message, you have 3, affairs with your family. Yes, talagang time with the family ito. Cultivate more time with them, bonding time, lumabas kayo, magsine kayo, magpark kayo, no? Mas solid ang pamilya, mas masaya ka. Another message you have, Sunrise, new creative ideas, new ventures, a fresh start. Wow! Congratulations po, meron kayong new venture, meron kang naiisip ngayon na creative idea, o kaya meron kang bagong simula with something. So congratulations po. Another message, you have Fly, a period of ill health and depression. Yes, sabi ko nga sa inyo, kailangan alagaan din ang sarili, ha? Magkaroon ka ng time for yourself. Self-care, kailangan balance daw. Hindi puro trabaho. Kailangan may time ka rin para magpahinga, para matulog, para sa pamilya, mag-relax. Kung gusto mo mag-videoke lang sa bahay o kumain lang sa bahay, maupo lang parandalian para makapag-relax ka, go push. Because may alanganin daw ang iyong kalusugan. Kaya ngayon, magkaroon ka ng balance for self-care. Okay?
Ang outcome mo, Capricorn, ito yon for September 8 to 14, you have 1, 2, 3. Wow, the Queen of Pentacles. Paglago sa iyong ginagawa ngayon. Nakita ko yan. May darating sa iyong blessing, kaya very, very successful ka. May paglago, may pag-multiply of your money, multiplying of what you have. Kaya kailangan ngayon, tumutok ka, nurture it, alagaan mo, maging dedicated ka maging dedicated ka palagi. At saka sabi rito, continue showing up everyday. Kahit pagod, kahit nahihirapan, everyday ka pumunta sa trabaho mo, pag sumikapan mo, kung negosyo man yan, kayod. Kasi dodoble na ang kita o lalago na siya. At yung dedication mo, yung hard work mo, yun ang kapalit. Paglago, pag-andar, paglaki ng kita mo. So congratulations, meron kang bountiful paglago sa iyong kaperahan this time. So congratulations. Ang Queen of Pentacles being clarified by the Four of Pentacles. Wow! Four of Pentacles all about financial stability. Financial stability, financial freedom, financial independence. Kung ano man yung niyayakap mo at pinapangalagaan mo, lalago yan. Paalala lang sa iyo ni Four of Pentacles, bitawan mo na yung mga panggulo. Halimbawa, panggulo pala yung bumibili ka ng gantong gamit, sabi mo, hala, laki-laki pala ang ginagastos ko dyan, bitawan ko na yan. O kaya yung mga pangarap o mga bagay in the past na kailangan mo ng bitawan kasi panggulo lang siya, bitawan mo na para pumasok yung mga bagong bagay para lumago na yung buhay mo. Halimbawa, pinapanghawakan mo, lagi ka nang nagiinom every week o kaya lagi kang bumibili ng, ano ba maganda? Milk tea everyday, milk tea. Tapos yung kinumpute mo, 15K ang nagagastos mo every month dahil lang sa milk tea. So ngayon, bitawan mo yung mga bagay na hindi mahalaga para mayakap mo lang yung importante. Tingnan mo siya, niyayakap lang yung alam niyang importante para sa kanya at yun ang hahawakan niya for a very long time. It's all about stability of what you have and taking good care ng mga bagay na may potential lumago sa'yo. So, kung ano yung valuable, kung ano yung worthy, yun lang ang panghawakan mo para lumago yan. Okay? Avoid distraction, avoid yung mga bagay na magpapaliko sa'yo para sigurado ang tagumpay. Okay, Capricorn, this is your September 8 to 14. Tandaan, ito po'y gabay lamang at payo sa'yo. Ikaw pa rin ang magdidikta ng iyong kapalaran, Capricorn. Nasa kamay mo ang iyong buhay, gawin mo ang nasa isip mong tama at sundin mo ang iyong puso sa bawat decision mo sa buhay mo this time. Okay? Gabay lamang ito. Sa po kayo nakaresonate, comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for watching hanggang dulo, Capricorn. I love you. This has been James of James Taro PH. God bless everybody.